Ang Origin ay isang science fiction series tungkol sa isang grupo ng mga estranghero na na-stranded sa isang spaceship, patungo sa isang malayong planeta. Ang mga na-stranded na pasahero ay kailangang magtulungan upang mabuhay, ngunit mabilis nilang napagtanto na ang isa sa kanila ay malayo sa taong sinasabi nila. Si Sean, isang lalaking Hapon, ay nagising mula sa malalim na pagtulog sa spaceship na Origin na nagdadala sa kanya sa isang planeta 5 taon. Ang layo ng liwanag na tinatawag na Thea. Biglang nagising, natagpuan ni Sean ang kanyang sarili na na-stranded sa isang saradong cabin, at ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali sa cabin board. Habang ginagamit niya ang lahat ng lakas niya para makatakas dito, isang alon ng tubig ang biglang dumating mismo ng si Sean, ay malulunod na ay bigla siyang inanod sa tabi ng cabin, at nahulog sa bukas na bahagi ng kwarto. Tumingala si Sean at napagtanto niyang nasa isang ganap na kakaibang lugar siya. Sinubukan ni Sean na sumigaw para humingi ng tulong ngunit tahimik na tahimik ang paligid. Walang sagot na narinig. Nakakita siya ng isang set ng damit na nakaimpake pa sa isang bag sa lupa habang nagpapalit ng damit si Sean at lumabas sa lihim na silid. Tila mayroon siyang bagong natuklasan. Mayroong silid na maraming trigo ang itinatanim, at mayroon ding maraming makinarya at kagamitan na tahimik na gumagalaw. Nagulat si Sean nang makita ang tanawin sa harap niya. Biglang may narinig siyang tunog na nagpatakot sa kanya. Mabilis siyang yumuko. Napagtanto niya na may makina sa malapit na nag-ice spray ng tubig sa trigo. Tahimik na umalis si Sean sa silid at nagpatuloy sa paglalakad. Lumitaw sa kanyang paningin ang isang dambuhalang sasakyang pangkalawakan. Sa sandaling iyon, nakatayo si Sean sa bintana ng sasakyang pangkalawakan, nakatingin sa labas. Isang biglaang busina ang nagbalik sa kanya sa katotohanan. Agad tumakbo si Sean patungo sa pinanggalingan ng tunog. Nang buksan ni Sean ang pinto ng silid taniman ng palay, nagulat siya sa paglitaw ni Lana. Sa labas ng pinto, na ikinagulat niya. Hindi nila inaasahang may makikita silang ibang tao doon. Nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa isa pang labasan. Dahan-dahan at maingat na lumapit ang dalawa sa isang sulok. Biglang may narinig silang tunog, at sa pagkakataon, naibaba ni Sean si Lana sa gilid. Kung hindi, mababangga siya ng malalaking lalagyan na bakal. Sa lugar kung saan sila nakatayo kanina, lumitaw ang isang kakaibang gumagalaw na robotic arm. At umalis na lang bigla, nang biglang may tunog ng alarma at sigawan na umagaw sa atensyon ni Sean. Nagmadali silang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Pagkatapos, natuklasan nila ang isang grupo ng mga taong kagigising lang mula sa cabin. Nang makalapit sila, mabilis na nagtanong ang isang lalaki kung sila ba ay mga empleyado ng kumpanya ng Siren. Lumabas na ang mga taong ito ay katulad din nila, na isa sa mga pasahero ng spacecraft, ngunit hindi nakarating ang spacecraft sa itinakdang lokasyon. Biglang naisip ni Lana na may nangyaring problema, kaya sila nagising ng ganito at pagkatapos ay pumunta sila sa sentral na bahagi ng spacecraft. Mayroong isang walang hanggang bilog na shaft dito. Lahat sila ay sumisigaw nang malakas para tawagin ang mga tauhan ng Siren Company, ngunit naglalakad-lakad sila at wala pa ring makita. Ang lahat sa grupo ay nagtataka kung saan haantong ang bilog na shaft. Nagpasya sina Sean kasama ang dalawang kasamahan niya, si Lana at isang lalaki, na umakyat para mag-imbestiga sa sitwasyon, at sunod-sunod silang umakyat sa platform sa itaas na palapag. Binuksan ang hatch at pumasok sa isang napakalawak na pasilyo. Ngunit wala ng ibang tao rito maliban sa kanila. Sa ngayon ang spaceship ay nakakulong pa rin ni Max sa hindi matukoy na planeta bomb bago umalis sa spaceship. Mayroong daan-daang pasahero ngunit tila sa ngayon ay mga 10 katao na lang. Iminungkahi ni Sean na umakyat sa itaas para masuri pa ng mabuti. Samantala, isang miyembro ng grupo ni Bomb sa ibaba ang nakatuklas ng isang pindutan para ibaba ang hagdan. At inakala nitong ito ang emergency button. Ngunit sa tingin ni Henry, kung hindi pa malinaw, mas mabuting huwag na itong galawin. Sinabi rin ni Eric na huwag humawak ng basta-basta kung hindi kailangan. Pagkatapos, nagsimula ring magtaas ng kamay ang lahat para iboto ang kanilang opinyon. Dahan-daang itinaas din ni Katie ang kanyang kaliwang kamay, at nang makita iyon ni Venetia, agad niyang inanunsyo ang resulta na 4-4. Agad namang nagmatigas si Mr. Bomb at pinindot ang misteryosong buton. Biglang nagsimulang lumiit ang hagdan sa ilalim ng kanilang mga paa, at nangyari ang hindi inaasahan ng sinubukan ni Sean at Lana. Naakyatin ang mga baitang sa itaas at nagmadaling bumalik para subukang tulungan ang lalaki. Ngunit huli na ang lahat. Nahulog ang lalaking nahuli sa walang hanggang shaft at namatay si Lana, na labis na nalungkot sa pangyayaring ito. Dahil hindi niya nailigtas ang kanyang kasamahan,
Habang si Sean naman ay malamig na tumayo at sinabi sa kanya na kailangan na nilang umalis. Ang spacecraft ay tumatakbo pa rin sa sarili nitong akses. Kumalma si Lana at sumama kay Sean na maglakad pasulong, at nakakita sila ng isang pool ng dugo dito. Tiningnan ni Sean ang saradong pinto sa harap, pagkatapos ay maingat nilang binuksan ang pinto at nagpatuloy sa paggalugad. Doon, tila ang control room ng computer ng spacecraft. Ang mga sensor type na computer ay isa-isang nagbukas ng maputlang dilaw na ilaw. Lumapit si Sean sa isang lugar na parang control panel. Ngunit hindi niya maintindihan ang komplikadong nilalaman doon. Natuklasan nila na ang isang kakaibang bagay matapos maghanap sa buong silid. Wala rin siyang nakitang miyembro ng crew. Samantala, lumapit si Sean sa isang mesa ngunit nang hawakan niya ang pagkain sa mesa. Napansin niyang malamig na ang kape sa tasa. Biglang may malakas na ingay na ikinagulat nilang dalawa. Lumabas na ang spacecraft ay bumangga sa isang piraso ng debris. Nalaman ni Sean at Lana na nasira ang solar sail. Habang inaatake ng hindi matukoy na bagay. Habang hindi pa nakakapag-isip si Sean kung ano ang susunod na gagawin. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog na iyon na nagpagulat sa kanya. Bumalik sa mga kasamahan niya sa ibaba na nakarating na dito. Pumasok si Katie at nakakita ng isang communicator habang hindi sinasadyang na-activate ni Lee ang control system ng sasakyang pangkalawakan. Tila nag-start ang buong sasakyan. Nang lumingon ang lahat ng may pagtataka upang obserbahan ang sitwasyon. Biglang umingay ang radyo sa kamay ni Katie, na ikinabahala ng lahat at nagtipon sila. Pagkatapos marinig ang tunog ng kuryente, isang medyo natataranta na boses ang lumabas sa radyo. Paulit-ulit na sinasabi ng kabilang linya na siya ay miyembro ng crew ng kumpanya ng Siren. Kinuha ito ni Lana ng may pag-aalala. At sinabi sa kabilang linya ang kasalukuyang lokasyon nila, ngunit hindi inaasahan na patuloy pa rin ang panawagan ng tulong ng kabilang linya. At nagmamadali siyang nagsabi sa lahat na nasa cabin 50 siya, at pagkatapos noon, may narinig na sigaw at naputol ang komunikasyon. Nagmamadaling sinabi ni Lana na kailangan nilang magmadali at pumunta doon para hanapin ang tao. Ngunit tumutol ang kanyang mga kasamahan. Habang nagtatalo sila, si Sean ay walang pag-aalinlangang nagdesisyong iligtas ang tripulante. Bumuo sila ng isang pangkat na may 4 na tao at nagtungo sa cabin 50. Mabilis na bumaba ang elevator sa shaft patungo sa ground floor. Walang kahirap-hirap na nakapasok ang lahat sa cabin 50 at natuklasan na mayroong maraming eel sa ibaba. 4 na tao ang nagpatuloy sa paghahanap. Biglang may ilang patak ng hindi kilalang likido ang tumulo sa mukha ni Abigail. Tumingala siya at napagtanto na ito ay isang braso, na puno ng dugo na nakahiga sa bakal na balangkas sa itaas na palapag ng isang babae. Hindi pa alam kung buhay o patay, tiyak na isa ito sa mga miyembro ng tripulante ng kumpanyang Siren. Sa kabutihang palad, ang babaeng si Evelyn ay buhay pa. Lumingon si Lana at nakakita ng isang sandatang umiilaw ngunit si Sean ayaw niyang mabilis na kumuha ng sandata. Nakita ito ni Lana at tiningnan si Sean ng kakaiba. Ngunit pagkatapos suriin ang sandata, napansin ni Sean na may mga bakas na ito ng paggamit. Sa sandaling iyon, biglang may narinig silang sigaw ng tulong. Nagmadaling tumayo ang 4 at tumakbo patungo sa pinanggalingan ng tunog. Ngunit nang makarating sila sa harap ng pinto ng silid, napansin nila na maliban sa isang mantsa ng dugo sa sahig, wala nang ibang ebidensya. Nagmamadaling pindutin nila na ang pindutan sa pinto ng silid ngunit si Sean ay naunahan siyang pigilan. Nagtaka si Lana at tinanong kung ano ang gagawin niya, ngunit si Sean, ipinaliwanag na ang silid na ito ng barko ay selyado. Maaaring may mga potensyal na panganib dito. Narinig ito ni Lana ngunit ayaw pa ring sumuko at gusto niyang bawiin ang kanyang sandata at pumasok doon mag-isa. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya si Sean na sumama sa kanya. Pinindot niya ang pindutan sa pinto ng lihim na silid. Bumukas ang pinto na may umuugong na tunog. Ngunit medyo kakaiba ang sitwasyon sa loob ng silid. Maraming bagay ang nagpapakita ng mga palatandaan ng pinsala habang maingat nilang hinahanap ang nasugatan. Biglang may isang malapot na likido ang umagos pababa mula sa kung saan. Nagtatakang nagtanong si Lana kung ano iyon. Ngunit hindi sumagot si Sean at nagpatuloy lang sa paghahanap. Natuklasan nila ang isang bangkay na nakabitin sa ere. Nang itutok ni Sean ang flashlight sa itaas, may nakita siyang bagay na parang meteorite na tumusok sa butas ng barko, sa kalawakan. Pagkatapos, itinutok niya ang flashlight sa ibang direksyon at sinigawan siya, at pinabagsak ng isang lalaking may sakit sa pag-iisip. Sinuri ni Henry ang sugat ng babae. Si Evelyn ay walang malay habang si Abigail ay nagsisimulang mag-alala para sa kanilang kapalaran.
Sinubukan ni Henry na pakalmayan ang kanyang kasamahan nang biglang masugatan si Evelyn. Nagising siya pagkatapos huminga ng malalim, hindi inaasahang nagising mula sa pagkakakomatose. Agad na tumingin si Evelyn sa katabing pinto at nag-aalalang tinanong si Henry kung nabuksan na niya ito. Sinabi ni Henry na dahil narinig niya ang sigaw ng tulong sa loob, ay pumasok na doon ang kanyang kasamahan. Kasabay nito, ang dalawang tao sa loob ng silid ay sinusuri ang sitwasyon. Si Anthony ay nasugatan, ngunit bigla siyang bumangon at sumigaw, nagmamadaling umalis sila. Habang sinusubukan nilang pakalmayin siya, nag-iba ang anyo ng lalaki sa harap mismo nila. Ang tanawin sa harap nila ay nagdulot ng takot kina Sean at Lana. Biglang bumagsak si Anthony sa lupa at tumayo sa isang kakaibang posisyon. Ang kanyang mga kamay at paa ay patuloy na umikot sa iba't ibang anggulo. Nakakagulat, bumagsak si Anthony sa lupa at hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyayari. Tila may binubulong si Anthony, maingat na lumapit sina Sean at Lana upang tingnan ang sitwasyon. Ngunit nagbigkas lamang siya ng ilang salita at tumingin sa kanilang dalawa bago umalis. Nakaramdam si Sean ng masamang pangitain at agad na gustong umalis doon. Ngunit lumabas ang sigaw ng paghingi ng tulong kaya nag-alala sila. Kahit maraming pagdududa si Sean, iminungkahi pa rin niya kay Lana na umalis agad doon. Umalpas muli ang sigaw ng paghingi ng tulong, kaya tumakbo sila na papasok anuman ang mangyari. Wala nang nagawa si Sean kundi sumigaw at humabol. Si Lana na tumatakbo sa harap ay biglang natisod sa kung ano at bumagsak sa lupa. Nang tumingala siya, natuklasan niya na ito ay isang napakakakaibang bangkay. Si Sean na sumunod ay maingat na nagmasid sa paligid. Hindi niya inasahan na maraming bangkay ang namatay sa kakaibang paraan dito. Ngunit nang papalapit sila ng maingat, ay nakakita sila ng isang lalaking humihingal na nakasandal sa isang poste. Mukhang may tama siya ng bala, at malubha kaya yumuko si Lana para pulutin ang baril sa lupa. Ngunit bigla siyang sinunggaban ng lalaki, si Max pala, hindi pa pala siya patay. Nag-ingat si Sean at sinabing may dahilan kung bakit nasaktan ang taong ito. Tinitigan ni Lana ang kanyang kasama ng may pagdududa. Ngunit naniniwala pa rin si Sean na ang nasugatan ay maaaring isang banta. Mapanganib kaya sinipa ni Sean siya. Nagalit si Lana nang makita iyon at pinigilan ang ginagawa ng kanyang kasamahan. Kasabay nito, si Evelyn na nasugatan sa labas ng pinto ng cabin, ay ikinukwento ang sitwasyon kay Henry. Paulit-ulit niyang binibigyang diin, na hindi talaga dapat palabasin ang lalaking nasa loob. Nagmadaling nagtanong si Abigail kung ano ba talaga ang nangyayari. Nagsimulang dahan-dahang ibunyag ni Evelyn ang katotohanan. Inatake ang kanilang spaceship ng isang kakaibang nilalang. Pagkatapos ay nagpasya silang pumasok at hanapin ang kanilang mga kasamahan. Hindi inaasahang nakita nila sina Sean at Lana na buhat-buhat si Max na sugatan palabas. Agad na sumigaw si Henry na siya mismo ang muntik ng pumatay sa babae sa labas. Nang marinig iyon, agad na itinutok ni Sean ang kanyang armas sa kalaban. Mukhang natatakot si Max at may gustong ipaliwanag. Ngunit mabilis na umaksyon si Lana at itinutok ang baril sa kanya. Nagkunwari siyang mahina ngunit ang totoo ay gusto niyang agawin ang armas mula kay Sean. Dahil sa matinding sugat, natalo siya ni Sean. Sa kabila ng pagpigil ng kanyang mga kasamahan, ikinulong siya ni Sean sa isang lihim na silid. Sa oras na iyon, ang sasakyang pangkalawakan ay dahan-daang gumagalaw pa rin. Ang lahat matapos dumaan sa nasugatang si Evelyn ay nalaman na ang sitwasyon. Sinabi ni Evelyn na pagkatapos ng banggaan ng sasakyang pangkalawakan, ang mga butas ay naharang ng sistema ng depensa. Nang akalain nilang wala ng panganib, ang mga pasahero sa sasakyang pangkalawakan ay nagsimulang mamatay isa-isa, gayon din ang lalaking. Si Max na nasugatan kanina ay nagsabi sa kanya na tila may isang bagay na pumasok sa kanyang isip. Pagkatapos ay hiniling ni Max kay Evelyn na ikulong siya sa isang silid. Si Evelyn ay labis na sabik na makita ang kanyang mga kasamahan. Kaya't ang apat ay napilitang dalhin siya upang makita ang lalaki. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ay sinabi ni Max na si Evelyn mismo ang bumaril sa kanya. Nagalit si Evelyn nang marinig ito at sinabihan si Max na tumahimik. Habang nagtatalo ang dalawa, ang sugat ni Evelyn ay lumala, at lahat ay nagduda sa kwento ng dalawa. Ngunit sa kahilingan ni Henry, sa huli ay nagpasya silang dalhin muna ang babae sa silid ng medikal. Nang nakita nila na ang baril sa kamay ay may naalala, kaya hiniling niya kay Sean na ibigay sa kanya ang baril na nakuha nito. Pagkatapos nitong i-lock, ibinigay niya ito kay Lana ngunit hindi pa rin niya maintindihan ang kilos na ito, na nagligtas sa buhay niya. Maingat na sinuri ni Lana ang bala ng armas at ang tatlong bakanteng lalagyan ng bala ay tumugma sa tatlong kaukulang sugat ni
Max. Ngunit nang tanungin ni Lana kung bakit siya binaril, nakarinig sila ng kwento na may ibang bersyon. Sinabi ni Max na si Evelyn mismo ang nagkulong sa lahat sa silid, at nawalan siya ng malay matapos mabaril. Naawa si Lana sa kalagayan ni Max. Pagkatapos, hinikayat niya si Sean na tulungan si Max, at sa sandaling ito, naramdaman ni Lana na hindi na tumitibok ang pulso nito. Matapos suriin, natuklasan niyang nasaksak si Max sa arterya. Walang pag-aatubili, gusto ni Lana na dalhin agad si Max ngunit pinigilan siya ni Sean. Pagkatapos, tinanong niya si Max kung paano gamutin ang mga sugat, ngunit galit na sumagot ang kabilang partido, sinabing paano niya malalaman. Biglang, kinuha ni Max ang kanyang name tag, na nagpakilala sa kanya bilang si Dr. Max Taylor. Habang hindi nag-iingat si Sean, biglang ginamit ni Max ang lakas para itulak siya ng malakas sa dingding, at agad na dinampot ang sandata sa lupa. Sa sandaling ito, nakatutok na rin nila na ang baril kay Max at malakas na nagtanong kung sino ba talaga siya. Tiningnan ni Max ang name tag niya, at binasa ng malakas ang pangalan na nakasulat sa badge at idiniin din na siya ay isang tao. Nagbanta si Max na kung hindi ibababa nila na ang baril, papatayin niya si Sean. Ngunit habang hindi pa alam nila na ang gagawin, ang kasamahan ni Sean ay humiling na barilin na lang siya. Natakot sila na sa loob-loob niya. Ayaw na ayaw kung gumawa ng ganitong desisyon. Mabilis na pinaunaan ni Max ang pagpindot at ang dating nakasanayan ni Sean ang nagligtas sa kanyang buhay. Sa oras na ito, bumalik tayo 1 linggo bago unang natuklasan ng tao ang isang planeta na may buhay at formal nang ipinanganak ang interstellar spacecraft na binuo gamit ang vertical engine. Ang destinasyon nito ay napakalayo sa Earth, milyon-milyong light years ang layo, at tinatawag itong Theia. Pagkatapos, naghahanda ang spacecraft na simulan ang quantum journey, mas mabilis kaysa sa liwanag, habang ang lahat sa spacecraft ay nagsisimulang pumasok sa hibernation chamber. At nang formal nang simulan ang hibernation system, ang panlabas na balat ng protection ay nabuksan din. Ngunit ang hindi inaasahan ay ang silid tulugan ni Evelyn ay biglang nagkaroon ng problema at patuloy na tumutunog ang alarma. Ngunit sa sandaling ito ay naghahanda na ang sasakyang pangkalawakan na paandarin ang vertical engine. At nang sumigaw si Evelyn para humingi ng tulong, iyon din ang oras na ang sasakyang pangkalawakan ay sinimulan na ang quantum light speed journey. Pagkatapos, isang nakakatakot at nakakasilaw na puting liwanag ang tumama diretso sa silid tulugan ni Evelyn, na nagpuno sa buong silid ng liwanag. Ngunit nang siya ay magising, nakita niyang biglang naglaho ang mga kasamahan niya. Dahan-daang naglakad si Evelyn sa pasilyo para hanapin ang mga kasamahan niya. At nang makarating siya sa gitnang opisina, bigla siyang nakakita ng isang taong nakaluhod sa sahig. Nang lumapit si Evelyn para alamin ang sitwasyon, napagtanto niyang nakakatakot ang tanawin. Sumigaw si Evelyn at umupo sa operating table. Lumabas na bangungot lang ang lahat ng nakita niya. Naapektuhan ang paningin ni Evelyn dahil sa puting ilaw. Pagkagising niya, nag-alalang tinanong niya ang kanyang kasamahan kung ano ang nangyayari. Ngunit sinabi ni Max na dahil noong nagsimula ang light speed flight, tinamaan ng mga light particles ang kanyang mga mata sa panahong iyon. Tanging ang pagsubaybay sa kanyang kalagayan ang magagawa, at tinakpan ni Max ang mga mata ni Evelyn upang unti-unting gumaling. Araw-araw, inaalagaan ni Max si Evelyn para gumaling ang kanyang mga mata. Paminsan-minsan, masayang nag-uusap ang dalawa at pinag-uusapan ang mga bagay sa Milky Way. Nagpatuloy sa paglalakbay ang barko sa loob ng ilang buwan. Sa wakas, dumating na ang araw na tatanggalin na ang benda sa mata ni Evelyn. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata sa ilalim ng masusing pagbabantay ng kasamahan niyang si Max. Labis na natuwa si Evelyn dahil nakita na niyang muli ang liwanag, at dahil sa sobrang tuwa, hindi na niya naramdaman ang anumang discomfort at niyakap niya si Max sa harap ng lahat. Pagkatapos nito, muling sinimulan ng spaceship ang quantum journey nito. Sa bilis ng liwanag at nagpaplano si Origin na magpabagal. Ngunit hindi inaasahan, isang misteryosong aksidente ang naganap sa pagkakataong ito. Tumakbo sina Evelyn at Max patungo sa pangunahing control room. Nangyayari, ang mga tripulante sa sasakyang pangkalawakan ay nagkakagulo. Ngunit nang pareho silang sumugod sa pangunahing silid ng kontrol upang alamin ang sitwasyon, nakita nila ang tanawin ng spacecraft na tinamaan ng isang hindi matukoy na meteorite. Ang kapitan ay naghinala na may masamang nangyari sa solar system. Hindi na nila ito kayang hawakan dahil wala pa silang kakayahang umangkop sa ganoong mga sitwasyon. Sa sandaling iyon, isa sa 6 na solar energy wing ng spacecraft ay tuluyang nawasak, at kasabay nito, ang communication network ay agad ding naputol.
Natuklasan ng opisyal ng komunikasyon na nawalan ng kontak ang sasakyang pangkalawakan sa planeta Theia. Isang meteoroid ang sumabog malapit sa barko. Isang piraso ng meteoroid mula sa pagsabog na iyon ang tumama sa sasakyang pangkalawakan. Ang direktang pagtama ay nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa pangunahing control room. Sa sandaling sinimulan nila ang emergency backup generator. Nagkaroon ng problema sa isa sa mga sleeping cabin. 10 pasahero sa silid ang biglang nawalan ng hininga ngunit sa sandaling nagkakagulo ang lahat, at hindi pa nila alam kung ano ang nangyayari. Ang alarma ng barko. Ang San Sinukob ay na-upgrade na sa pinakamataas na antas ng pula. Nag-alok si Max na bumalik para tingnan ang sitwasyon. Ngunit iginiit ng kapitan na dapat sundin ang tamang proseso sa paglikas. Wala nang magawa ang kapitan kundi ibigay ang armas sa kanya. Nang dumating sina Max at Anthony sa silid na may problema, bigla silang nakarinig ng napakatinding sigaw. Mula sa loob, agad na lumapit si Anthony at pinindot ang electronic switch sa pinto. Pagkabukas pa lang ng pinto, mas naging malinaw ang nakaririnding sigaw na iyon. Agad na pumasok ang dalawa para mag-imbestiga sa loob. Kasabay nito, nakatanggap din si Evelyn ng tawag mula kay Max, na nagmamadaling sinabing mayroong isang nakakatakot sa cabin number 50, ngunit nang sinubukan ni Evelyn na magtanong pa kung ano talaga ang naroon, biglang sumigaw si Max, at naputol ang kanilang pag-uusap. Nang makita niyang hindi maganda ang sitwasyon, nagmadaling pumunta si Evelyn sa kapitan at nagulat. Ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay i-lock na ang cabin number 50, at nag-utos na maghanda para sa paglikas. Malakas na pinigilan ito ni Evelyn. Sinabing wala itong silbi. Habang tumatakbo siya at ang lahat patungo sa emergency exit, nag-alinlangan sandali si Evelyn ngunit nagpa siya pa ring bumalik para iligtas ang kanyang mga kasamahan. Mabilis na umalis ang mga escape pod sa spacecraft. Pinili ni Evelyn na manatili at mabilis na pumunta sa cabin number 50 gamit ang elevator shaft. Pumasok si Evelyn upang siyasatin ang sitwasyon sa loob. Ngunit isang bigla ang paggalaw mula sa gilid ang nakagulat sa kanya. Kung titingnan ng mabuti, nakita niya na may isang taong nagpupumiglas sa loob ng cabin. Pagkalipas ng ilang sandali, hindi na ito gumalaw. Dahan-dahang inilipat ni Evelyn ang flashlight patungo sa gitnang bahagi at nakakita ng isang figure na nanginginig at nakatalikod sa kanya. Nag-aalangang tinawag ni Evelyn ang pangalan ng kanyang kasamahan na si Max, ngunit walang reaksyon mula sa kabilang panig. Nang dahan-daang lumapit si Evelyn, narinig niya ang isang boses na humihiling sa kanya na umalis na doon. Sinabi ni Max na may isang bagay na nakapasok sa kanyang utak. Sa puntong ito, naramdaman na ni Max na hindi na niya makontrol ang kanyang katawan. Habang sinasabi iyon, dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Evelyn. Sa isang iglap, may itinutok si Max ng diretso sa tiyan niya. Sumigaw si Evelyn sa sakit at bumagsak sa lupa. Nang makita iyon, ipinagtanggol ni Evelyn ang sarili sa pamamagitan ng pagbaril sa kalaban. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ulit si Max na parang walang nangyari. Patuloy pa ring gustong atakihin ni Max si Evelyn, ngunit nakakuha siya ng armas at binaril pa siya ng 2 beses. Magpapaligo sana si Logan, ngunit hindi niya inaasahan na paglabas niya, nabugbog na siya at nawalan ng malay. Pagkagising niya mula sa pagkawala ng malay, hindi niya sinasadyang matuklasan na ang taong bumugbog sa kanya ay, ang taong iyon ay si Eric Logan na kasamahan niya na tinatanong niya kung ano ang gusto niyang gawin nang bigla siyang tiningnan ng kausap niya, ng isang kakaibang tingin. Sa sandaling iyon, isa pang kasamahan, si Evelyn, ay dumating din. Nagulat ang lahat nang marinig ang sigaw niya. Nakita ni Eric na maraming tao ang tumatakbo papalapit, kaya tumayo siya at tumakbo sa isang tabi. Pagkaalis ni Eric sa pasilyo, si Sean ay nakabaril sa balikat niya bago isara ang pinto, ngunit hindi pa rin ito napigilan si Eric na tumakas. Mabilis na bumaba ang elevator sa mas mababang palapag. Pagbaba nilang dalawa, tila wala na silang nakitang bakas ni Eric dito. Natagpuan lang nila ang bangkay ng isang lalaki. Akmang maghahanap pa sana si Sean sa paligid ng silid nang biglang nagsalita si Henry at sinabing may bago silang natuklasan, may kakaibang bagay na tumubo mula sa kaliwang mata ng lalaking si Max. Dahil sa pagtataka, sinubukan ni Henry na hilahin ito palabas gamit ang kanyang kamay. Ngunit nakapagtataka, ang kakaibang bagay na iyon ay bumalik sa loob. Pagkatapos, dinala nilang dalawa ang bangkay ni Max upang isagawa ang pagsusuri. Gumamit si Henry ng laser cutter upang hiwain at nakatuklas ng isang kakaibang nilalang. May buto at hugis parang stick insect, na labis na nagpamangha sa lahat. Higit pa rito, sila ay aktibo pa. Ayon sa pagsusuri ni Henry,
Ang nilalang na ito ay kayang kontrolin ang isip ng tao. Nang marinig ito, agad na kinuha ni Sean ang kanyang sandata at nagtungo upang hanapin at harapin si Eric. Habang tumatakas, natagpuan ni Eric ang isang communication device. Sa kabutihang palad ay nakontak niya si Venetia. Nagpanggap si Eric na nawalan ng alaala upang makuha ang awa niya. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagpasya si Venetia na iligtas si Eric. Sa kasalukuyan, ang sasakyang pangkalawakan ay patuloy na lumilipad patungo sa planeta. Kaya nang hindi bumabagal ang bilis. Ang grupo ni Sean, habang naghahanap kay Eric ay nakatuklas ng bagong pahiwatig. Puwersahang binuksan ni Sean ang refrigerator at nakakita ng isang kagamitan sa komunikasyon. Sa tabi ng nakabiting bangkay, lumitaw si Eric sa sandaling iyon. Matapos isara ang pinto ng silid kung saan naroon ang bangkay, desperadong kumatok sina Sean at Lana, ngunit walang nangyari. Sa oras na iyon, ang temperatura sa loob ng silid ay umabot na sa negatibong 18 degrees Celsius. Nang sinubukan ni Sean na gamitin ang kanyang katawan para buksan ang pinto, kaya't dumating si Venetia sa lugar ng tagpuan kasama si Eric habang natatakot siyang binalaan si Eric na huwag lumapit. Ngunit binalewala pa rin niya ang babala ni Venetia, at lumapit ng paunti-unti, nagkunwari si Eric na mahina at bumagsak sa lupa. Nang makita ito, lumapit si Venetia na may mabuting kalooban, nais niyang tingnan ang sugat niya. Biglang sinunggaban ni Eric ang leeg ni Venetia at itinapon siya sa lupa gamit lang ang isang kamay. Naghanda na sina Henry at Abigail na magligtas nang bigla nilang narinig ang sigaw ni Venetia. Agad nagpasya si Henry na dapat silang maghati sa pagkilos. Sa panig ni Sean, bumaba na ang temperatura sa silid sa 25 degrees at si Sean sinusubukang gamitin ang bakal na pamalo para sirain ang bentilador. Ngunit siya ay nakuryente at bumagsak sa lupa. Nang makita nila na naligtas si Sean, dahan-dahan siyang umakyat. Kinuha ang bakal na pamalo at itinutok sa talim ng bentilador at sinaksak ito. Sa wakas, nasira niya ang sistema ng pagpapalamig sa silid. Samantala, si Venetia ay sinunggaban ni Eric sa leeg at itinulak sa lupa, at ang dayuhang nilalang na naninirahan sa loob niya ay gusto ring magpalit ng host. Nang handa na ang mga insekto na pumasok sa bibig ni Venetia, ay dumating si Henry sa tamang oras upang iligtas siya. Sinunggaban ni Eric ang leeg ni Henry at itinulak siya. Si Venetia ay sumusuporta sa likuran habang patuloy na nagpupumiglas sina Eric at Henry. Si Venetia ay umupo at nagplano na lumabas upang tumawag ng tulong. Sa kasamaang palad, hinayla siya ni Eric pabalik, at habang sinasakal ni Eric si Venetia, sinamantala ni Henry ang pagkakataon upang yakapin si Eric. Ngunit dahil napakalakas ni Eric, mabilis siyang nakaalpas. Sinamantala ni Venetia ang pagkakataon upang atakehin si Eric, ngunit si Henry ay masyado nang mahina at hindi na makatagal. Nang makita niyang galit si Eric na susugod kay Henry, agad niyang isinara ang pintuan sa harap niya. Ginamit pa niya si Venetia upang takutin si Henry at pilitin siyang lumabas. Sa huli, wala nang nagawa si Henry kundi iwan sila sa kalawakan. Dahil sa pagiging isang matuwid na tao, labis na nalungkot si Henry sa pagpiling ito, at labis siyang sinasaktan ng kanyang konsensya hanggang sa kumalma si Henry at obserbahan ang sitwasyon sa loob. Natanto niyang pareho silang dinala sa labas ng kalawakan. Pagkatapos bumalik, mag-isa si Henry na nagdusa sa walang katapusang paghihirap. Bumalik siya sa barko upang gunitain si Venetia. Nang may nangyaring hindi inaasahan, natuklasan ni Henry ang isang pool ng pulang likido sa lupa. Tumingin siya sa bubong ng cabin at natanto na sa bintana, may lumabas na madugong bakas ng kamay si Bumley. Natutulog siya sa kama nang bigla siyang magising, dahil sa isang bagay. Nagulat siya at inangat ang kumot para tingnan, at natuklasan na isang alien ang biglang umaatake sa kanya. Nagising si Lee mula sa bangungot at naglakad-lakad sa barko, at nakita ang mga bakas ng tubig sa daan. Sinundan ni Lee ang mga bakas ng tubig patungo sa isang lihim na silid, at dahan-daang lumapit sa gilid ng pool. Gulat siyang natuklasan na may bangkay na lumulutang sa ilalim ng pool. Kinuha ni Lee ang kagamitan at binaligtad ang bangkay. Nagulat siya nang makita na si Eric pala iyon, ayon sa naunang kinapitan ng alien. Habang labis na natatakot si Lee, biglang dumating si Henry, at patuloy na bumubulong. Hindi ko makapaniwala, totoo ito. Pagdating sa swimming pool, sinimulan ni Henry na suriin ang kalagayan ng bangkay. Ngunit walang itim na likido sa paligid ng bangkay at sa lupa, tanging dugo lang. Nalaman pala na kapag ang tao ay kinapitan ng alien, magkakaroon ng ganitong sintomas. Pagkatapos, hiniling ni Henry kay Lee na tulungan siyang buhatin ang bangkay papunta sa laboratorio.
Nakita ni Lee ang bangkay sa operating table. Siya ay labis na natakot at nagsuka pa. Si Henry ay nagpatuloy pa rin sa pagsusuri sa bangkay. Ngunit ipinakita ng resulta na nakatakas na ang dayuhang nilalang. Mayroon silang superpower na makontrol ang pag-iisip at personalidad ng tao. Paano malalaman kung sino ang kinapitan? Ito ay labis na nagpabagabag kay Henry. Tiningnan ni Lee ang kanyang braso at agad na umalis sa laboratorio nang hindi na lumingon. Kasabay nito, tila may natuklasan sina Logan at Katie. Sa walang taong pasilyo, hindi pa alam ng dalawa kung ano ang susunod na gagawin. Nang biglang bumukas ang pinto sa likuran, at si Lee, na may walang pakialam na mukha, ay nagmamadaling lumabas doon. Ngunit agad siyang pinigilan ng dalawang kasamahan, at ang mukha ni Lee ay nagpapakita ng matinding galit. Ngunit ang mga bakas ng dugo sa kanyang katawan ay umakit sa atensyon ng kanyang mga kasamahan. Sa sandaling ito, dumating din si Henry at sinabi kay Sean ang tungkol sa alien. Ngunit ang reaksyon ni Sean ay galit. Si Lana, na nasa tabi, ay sasabihin pa lang na panatilihing lihim ang bagay na ito. Nang biglang lumitaw ang iba pang mga kasamahan sa isang iglap, alam na ng lahat ang buong sikreto. Pumunta si Lee sa pangunahing control room at tumayo sa harap ng computer console. At kumuha ng kahon mula sa console number 5. Ngunit nang sinimulan ni Lee na i-activate ang chip sa kanyang kamay, nag-prompt ang system na hindi mabasa ang nauugnay na data. Naalala ni Lee ang mga wires sa spaceship. Matapos niyang bunutin ang isa at kumpirmahin na may kuryente, direkta niya itong ginamit upang i-activate ang storage chip sa kanyang braso. At naitala ito ng sistema ng napakabilis. Binuksan ni Lee ang lahat ng impormasyon ng tauhan ng proyekto. At sa oras na ito ang sasakyang pangkalawakan ay gumagalaw pa rin patungo sa Thea sa hindi mapigil ang bilis. Ang balita na buhay pa ang dayuhang nilalang ay nagdulot ng pagdududa sa mga kasamahan. Itinuro ni Logan si Katie, nagdududa na siya ay naparasyahan. Ngunit pagkatapos nito, ang lahat ng pagdududa ay ibinaling kay Lee dahil sa kanyang madugong damit. Sa oras na ito, si Lee ay nasa control room, sinusuri ang impormasyon ng pasahero. Biglang may ilang patak ng dugo na tumulo mula sa kanyang ilong. Nang buksan lang ni Lee ang file ni Logan, lumitaw na siya kasama si Bum. Nang makita ito ni Lee, nagpanik siya at pinatay ang server sa control room. Pagkatapos ay kinuha ang driver scanner at nagtangkang umalis. Napansin din ni Logan ang peklat sa braso niya at tinanong ang tungkol sa dugo sa katawan niya habang sila ay nag-aagawan. Aksidenteng nabasag ng dalawang lalaki, sina Logan at Bum, ang kagamitan ni Lee. Galit siyang sumigaw at nagtangkang patayin silang dalawa agad-agad. Itinapon siya sa isang tabi pagkatapos niyang kumalma. Itinutok ni Bum ang baril kay Lee upang kumpirmahin kung siya ba ang host ng parasite dahil kapag na-parasitize ng alien, hindi rin nakakaramdam ng sakit ang taong iyon. Nang isasagawa na ni Bum ang kanyang balak, sinamantala ni Logan ang pagkakataon at inagaw ang sandata at sinabing paano kung hindi siya. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa barko ay nagtipon din dito. Nakita ito ni Logan at mabilis na itinaas ang baril. Kasabay nito, itinaas din nila na ang baril para ipagtanggol ang sarili, habang kinukumbinsi ng magkabilang panig ang isa't isa na ibaba ang kanilang mga armas. Sinamantala ni Bum ang pagkakataon para agawin ang baril. Hindi inaasahan, pumutok ang baril at tinamaan ang braso ni Sean. Hawak ang baril, inutusan niya ang dalawa na umalis na doon. Ngunit nang makarating sila sa elevator sa space shuttle shaft, biglang lumitaw si Sean mula sa kung saan may hawak na armas. Ginamit ni Sean ang baril para takutin sina Bum at Logan at pilitin silang humarap sa pader. Wala nang ibang pagpipilian ang dalawa kundi sumunod sa utos. Binaril niya ng 2 beses ang elevator shaft pero nakakagulat na hindi pinatay ni Sean ang dalawang kasamahan na nagtaksil sa kanya. Bagkus ay binalaan lamang sila na huwag nang aapak sa palapag na ito. Kasabay nito, nag-iisip pa sina Henry at Katie kung paano hahanapin ang alien. Nang biglang nagkaroon ng hindi inaasahang aberya sa laboratorio, nagmamadali silang dalawa na pumunta doon, nagkaroon ng napakalakas na short circuit. Mabilis ding na-activate ang fire suppression system sa silid. Nang pumasok si Henry, napagtanto niya na nasira na ang lahat ng kagamitan. Kasabay nito, ang 2 taong pinalayas sa bomb team, ay nag-iisip din ng mga hakbang. Lumabas na naubos na ang kanilang tubig at pagkain. Nagpasya silang maghanap ng supply sa ibang bahagi ng spacecraft, at nakita nila ang isang bangkay sa tabi ng elevator shaft. Pagkatapos ng ilang sandali, hindi sinasadyang natuklasan ni Bum ang isang lugar na naglalaman ng komprehensibong emergency survival resources, at ito ang tanging natitirang life pod sa spacecraft.
Si Bum, na nagutom ng ilang araw, ay agad na kumain ng mabilis habang sinusuri ang kagamitan. Ngunit ang life pod na ito ay nangangailangan ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Ang elevator sa shaft ay mabilis na umaakyat sa unang palapag. Tahimik na dinala ni Katie ang bag ng pagkain upang hanapin si Logan. Si Logan ay labis na nagpapasalamat nang makita niyang dinalhan siya ni Katie ng pagkain. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay nakita ni Bum, at ang sikreto tungkol sa epilepsy ni Logan ay isiniwalat kalaunan. Hindi kinamuhian o tinawanan ni Bum si Logan, sa halip ay sinabi pa niya kay Logan ang tungkol sa pagtuklas ng life pod. Lumalabas na gusto ni Bum na tulungan siya ni Logan na paandarin ang life pod. At kasalukuyan pa ring lumilipad ang spacecraft patungo sa planetang Thea, nang walang pagbaba ng bilis nang muli siyang puntahan ng kasintahan ni Logan na si Katie. Ibinanggit niya muli sa kanya ang tungkol sa life pod. Dumating din si Bum at sinabi ni Logan na gusto niyang isama ang kanyang kasintahan. Dahil iniisip niya na siya ang gumawa ng karamihan sa trabaho, Bum, hindi man sumang-ayon ay hindi rin tumutol. Pagkatapos noon, nagkaproblema si Logan sa pag-hack sa pag-verify ng pagkakakilanlan. Hindi inaasahan, inilabas ni Katie ang identification card ng kanyang life pod. Hindi niya ito inilabas noong una dahil sa pag-aalala. Hindi marunong magmaneho si Logan ng spaceship, ngunit sinabi niya na ito ay ganap na autopilot. Ginamit ni Logan ang identification card para i-activate ang life pod. Si Katie, na nakatayo sa tabi niya, ay labis na natuwa at hindi makapagsalita. Sa sandaling ito, nakalock na ang destinasyon ng spaceship sa planeta. Ngunit biglang nag-alala si Katie na ang pagpunta kasama si Bum ay maaaring hindi ligtas. Kaya agad na nagpasya si Logan na palihim silang aalis. Magkasama ngunit nang si Katie ay tumakbo para kumuha ng isang bagay, hindi inaasahan. Narinig ni Bum ang lahat na si Katie ay naghahanap ng gamot para sa epilepsy ng kanyang kasintahan na si Logan. Sa oras na iyon, nahuli na ni Bum si Logan at itinulak siya sa escape pod. Pagkatapos nito, ang emergency button ng escape pod ay na-activate. Walang magawa si Logan kundi panoorin ang countdown. Wala nang ibang pagpipilian. Kailangan na lang tumalon ni Logan palabas bago magsara ang hatch. Pagkatapos dumaan sa maraming pinto, nakabalik din si Logan sa spaceship. Hindi siya mapakali na panoorin ang pag-alis ng escape pod mula sa spacecraft. Ngunit ang lifeboat ay lumipad patungo sa planetang Thea. Galit na bumalik si Logan at sinuntok si Bum. Ngunit dahil mas matangkad at mas malaki si Bum, hinawakan niya ang leeg ni Logan. Nang malapit nang mamatay si Logan sa kakulangan ng hininga, biglang binitawan ni Bum at umalis nang hindi nagsasalita. Pagbalik ni Katie, nakita niyang umalis na ang lifeboat at si Logan ay nagrereklamo rin na lahat ay kasalanan ni Bum. Labis na nadismaya si Katie nang marinig iyon at pagkatapos ay umalis. Nag-iisa si Logan na naglalakad patungo sa pasukan ng pasilyo. Nang biglang lumapit si Lee sa kanya na may hawak na laser gun. Nakita ito ni Logan at nagalit. Inutusan siyang ibaba ang sandata. Ngunit nagduda si Lee na siya ay kinokontrol ng alien. Pagkatapos ay tinanong niya si Logan kung kailan siya unang inatake ng epilepsy. Natatakot si Logan at nasagot lamang ang tanong ng tapat. Nawala ang pagdududa ni Lee matapos marinig ang sagot. Ngunit pagkatapos ay nais niyang makipagtulungan kay Logan upang hanapin ang taong kinokontrol ng alien sa barko. Sa kabilang panig, kahit naharangan na ng artificial intelligence ang antas ng pinsala, may problema pa rin sa lokasyon ng pagpuno. Pansamantala, patuloy na bumababa ang presyon ng interstellar spacecraft, at kung magpapatuloy ito, ganap na masisira ang spacecraft. Kaya, sumakay ang ilang tao sa elevator at nagmadaling umakyat sa ika-10 palapag. Kung saan naganap ang insidente, itinulak nila ang kagamitan sa isang mahabang pasilyo. Ngunit nang kalingain pa lang ng lahat ang isang sulok ng pasilyo, ang biglaang paglitaw ni Logan ay ikinagulat ni Lana. Sumali si Logan at nagpatuloy kasama ang lahat patungo sa ika-10 silid. Ang temperatura dito ay negatibong 10 degrees Celsius. Lahat ay nagsuot ng gas mask, ngunit nang makarating sila sa gitnang bahagi, ang nakita nila ay ang mga pader ng barko. Ang kalawakan ay nasira. Kinuha ng lahat ang kanilang mga glue gun, handang mag-spray ng pandikit. Ngunit nang sisimulan na nila ang trabaho, bigla silang nakatuklas ng isang bagong bagay. Ang presyon ay tumataas bawat minuto, bumababa sa bilis na 1 degree. Habang pinapabilis ng lahat ang kasalukuyang gawain, si Henry naman sa tabi ay nagtangkang hawakan ang alien meteorite. Ngunit isang kasamahan ang mabilis na nagtaas ng kamay para pigilan. Biglang humiling si Evelyn na huminto ang lahat, ang pressure gauge sa kanyang kamay ay bumababa.
Mabilis na bumaba sa ilalim ng 50% sa loob lamang ng ilang segundo. Nakita lang niyang sumigaw at agad na lumingon at hinikayat ang lahat na tumakas. Nahilo si Sean, tumayo at tumakbo kaagad kay Logan. Tingnan ang kalagayan ng kanyang kasamahan habang sumisigaw siya. Tinawag si Logan, biglang gumalaw ang kahon na bakal sa tabi niya. Sinubukan ni Henry at ng kanyang kasamahan na bumangon, ngunit ang kahon na bakal ay nadulas at sinipsip palabas ng spacecraft. Nagmamadali ang lahat na subukang kunin ang hangin sa silid na mabilis ding nawawala. Sinubukan ng dalawang kasamahan na akayin ang nasugatang kasamahan. Dahan-daang lumabas ng silid ng Silana. Isara ang pinto, ang piraso ng meteorite sa silid. Sa wakas ay hindi na nakayanan at sinipsip. Sa kalawakan, hindi inaasahan, ang mga kasamahan sa command center ay nakakita ng bagong sitwasyon, ang artificial intelligence ng barko. Automatikong inaktibo ang sistema ng depensa. Ang ika-10 palapag ay iiwan ng sistema sa loob ng 25 minuto. Nang marinig ito ni Lana, agad niyang ipinaalam ang seryosong sitwasyon sa lahat. Ang mga nakaligtas sa bingit ng kamatayan ay agad na inalalayan ang mga nasugatan. Habang naghahanda umalis, halos nakasara na ang mga hatch. Habang mabilis na tumatakbo ang mga kasamahan, ang biglaang pagyanig ay nagpatamba kay Lana na nasa likuran. Lahat ay nagpupumilit pa ring umalis bago magsara ang pinto. Nang tumatakbo si Sean, sa kanya napagtanto na hindi pa pala nakakalabas si Lana. Sinubukan ni Lana na tumakbo sa pinto ngunit huli na, tuluyan nang sumara ang pinto ng cabin. Nang makita ito ni Sean, agad siyang nagulat sa command center. Buksan ang pinto ng compartment, ngunit sinimulan na ng artificial intelligence ang locking system. Wala nang paraan para mabago ito. Sa sandaling ito, nalaman na rin ng kasamahan na may hawak ng walkie-talkie ang nangyari. Nag-aalala siyang humiling na buksan agad ang pinto para kay Lana. Ngunit nalock na ng artificial intelligence ang lahat ng access. Ang dalawa ay natigilan sa kawalan ng pag-asa. Sa kabilang banda, dinadala ni Henry ang 3 nasugatan para sa first aid. Habang nalulugmok si Sean sa kawalan ng pag-asa, bigla niyang naalala ang paraan ng kaligtasan. Sa wakas, gusto ni Sean na ilabas si Lana sa labas ng espasyo para tumalon dito. Nang marinig iyon, kinabahan si Lana, tanging baliw lang ang makakaisip niyan. Ngunit sinubukan pa rin niyang sundan ang pasilyo ng bodega, at nakakita ng isang spacesuit sa loob. Maingat na isinuot ni Lana ang spacesuit at agad na binuksan ang hatch ng ika-10 compartment. Nang bumukas ang pinto, nagsimulang lumabas ang malaking dami ng hangin. Ang maliit na si Lana ay hindi sinasadyang naitulak ng presyon ng ilang metro. Nang isara ng artificial intelligence ang pinto ng spacecraft, nawala rin agad ang presyon sa loob ng silid. Dahan-daang lumapit si Lana sa sirang daanan. Nakita niya ng malinaw ang gumagalaw na sasakyang pangkalawakan, at naghihintay si Sean sa kanya sa pintuan malapit sa ring 10. Dahan-daang lumabas si Lana sa airlock suot ang kanyang spacesuit. Inayos niya ang direksyon niya kasunod ng hagdanan sa tabi. Pagkatapos ay ginamit niya ang magnetic boots para makalapit sa kabilang panig. Talagang mapanganib ang kalagayan ni Lana ngayon. Ngunit sa huli, nakarating din siya sa hagdan ng maayos. Si Sean sa spacecraft ay nasa matinding kakulangan ng oxygen at ang matinding presyon ay nagpatambo pa sa kanya sa lupa. Pagkatapos ng pag-uga, ang belt number 10 ay tuluyan ng naputol, at unti-unting humiwalay sa spacecraft. Binuksan ni Sean ang hatch nang walang anumang proteksyon. Ang kapaligiran na kulang sa oxygen at mababang temperatura ay halos magpatamba sa kanyang katawan. Si Lana ay patungo sa hatch upang hanapin ang pinakamahusay na jumping point. Sinimulan ni Sean na hilahin ang lubid at tumayo sa pintuan ng kompartamento. Tumingin kay Lana na tensyonado at handang tumalon. Nang tumalbog ng malakas ang kanyang paa, ang puwersa ng pagtalbog ay nagtulak sa kanya patungo sa hatch. Ang kabilang panig ay unti-unting lumitaw sa paningin ni Lana na kakasagip lang. Agad niyang isinara ang katabing compartment at nang pumasok ang sariwang oxygen sa silid. Si Sean na malubhang kulang sa oxygen ay unti-unting nabuhay muli. Si Logan na malubhang nasugatan ay nagising at hindi inaasahang nakita si Lee na duguan. Nang matapos magsalita si Lee na nasa loob ng katawan niya, ay namatay ito sa mga bisig ni Logan. Si Logan ay labis na natakot. Gusto niyang tumakas pero nahulog siya sa kama. Palayo na sana si Logan sa katawan ng ang kasintahan niyang si Katie ay lumapit at nagtanong kung ano ba talaga ang nangyari. Sa sandaling ito, ang interstellar spacecraft ay gumagalaw pa rin patungo sa planetang Theia sa isang matatag na bilis, at sabay nilang pinindot ang emergency alarm sa spacecraft, at ang 6 na iba pang kasamahan sa spacecraft ay sumugod din. Agad.
Binaligtad ni Sean ang katawan ni Lee upang suriin, at dahil sa pagkataranta, kahit anong itanong, hindi makasagot si Logan. Binanggit lang ang mga salitang sinabi ni Lee bago siya namatay. Lahat ay naghinala na si Lee mismo ang pinasukan ng kakaibang nilalang. Nagsagawa si Dr. Henry ng paunang pagsusuri sa bangkay, ngunit ayon sa resulta ng pagsusuri, walang nakitang anumang mutasayon. Ang utak ng biktima na si Lee ay ganap na malusog, ngunit ang tunay na sanhi ng kamatayan ay dahil sa isang bagay. Matulis na tumusok sa mata, doon lang napagtanto ng lahat na siya ang host ng dayuhang nilalang. Agad na itinutok ni Sean ang baril kay Logan dahil sila lang dalawa ang nasa silid ng si Lee. Ang pagkamatay ni Logan ay malinaw na ginawa siyang pangunahing sospek, ngunit inihayag niya na may lihim na chip si Lee, na nagtatala ng nakaraang impormasyon ng lahat. Ang mga alaala ng mga taong kinapitan ng mga dayuhan, ay magkakaroon ng mga puwang sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga nakaraang pangyayari. Maaaring matukoy kung sino ang taong iyon ngunit sa sandaling medyo nakahinga na sila. Biglang lumitaw si Bam at ikinulong sila sa silid. Mabilis na isinara ni Bam ang electronic smart lock sa labas. Sa totoo lang, lahat ay sigurado na siya ang host na kinasapian ni Bam, na nag-lock ng pinto at iniwan ang lahat para tumakas sa kung saan. Ang mga tao sa loob ay nagsumikap na buksan ang pinto, ngunit hindi nila magawa. Kinuha ni Sean ang kanyang armas at binaril ang salamin. Hindi inaasahan na hindi mabasag ang mga salamin na ito. Lumingon si Sean para hanapin ang stretcher. Pagkatapos ay kasama si Lana, itinulak nila ang stretcher para basagin ang salamin at isa-isang umalis ang lahat sa silid para hanapin si Bam. Habang si Logan ay naiwan kasama ang kanyang kasintahan na si Katie dahil masyado siyang malubhang nasugatan. Sa kasalukuyan, si Bam ay nagwawala at sumisira sa loob ng silid. Nang marinig ng lahat ang ingay, agad nilang nalaman kung nasaan siya. Maingat na lumapit si Sean sa silid kung nasaan si Bam. Pumasok sina Sean at Lana na may dalang armas sa loob ng silid. Ngunit maliban sa mga kalat-kalat na gamit sa loob, wala si Bam. Nang bumalik sila, napagtanto nilang kanidnap ni Bam si Henry bilang hostage. Kasabay nito, iginiit niya na hindi siya kinontrol ng alien. Si Bam ay gusto lamang mahanap ang chip na dati nilang hawak. Mariing hiniling nila na kay Bam na pakawalan si Henry dahil walang kasalanan si Henry. Sinamantala ni Bam ang pagkakataon at hiniling kina Sean at Lana na ibaba ang kanilang mga sandata. Habang dahan-daang itinutulak ni Bam si Henry palabas, agad na dinampot ni Sean ang sandata at binaril si Bam, na nasugatan. Sinamantala ni Bam ang pagkakataon at tumakas patungo sa lihim na kubo. Mabilis na ikinandado ang pinto sa harap ng dalawa. Tinitigan ni Logan ang bangkay at biglang may naisip. Sa wakas, naunawaan na rin ni Logan ang ibig sabihin ng sinabi ni Lee. Lumabas na ang misteryosong chip ay nasa pulso niya. Kaya, kinuha ni Logan at ng kanyang kasintahan na si Katie ang chip mula sa kamay ni Lee. Ang sasakyang pangkalawakan ay patuloy na gumagalaw patungo sa planeta. Si Thea Bam ay nasugatan at sinubukang pigilan ng sakit, ngunit nakita ni Henry ang madugong bakas ng kamay sa hatch. Sa tabi ng lahat, sinundan nila ang bakas at binuksan ang hatch upang suriin at nakakita ng scalpel sa sulok ng silid. Tiyak si Henry na ito ang tunay na sandatang ginamit sa pagpatay kay Lee. At ang may-ari ng silid na ito ay naging bagong sospek. Handa na si Logan na umalis sa silid upang hanapin ang identification device chip. Ngunit dahil sa sobrang tindi ng kanyang sugat, hindi na ito kinaya ni Logan. Agad siyang lumuhad at sinabi kay Katie, ang kanyang kasintahan, kung saan nakatago ang device. Kinuha ni Katie ang chip at mag-isang naghanap sa ilalim ng direksyon ni Logan. Nakita ni Katie ang device na makakakilala sa chip. Agad niya itong inactivate at hinanap ang impormasyon niya. Nakita na rin ni Sean at Lana si Logan at sinabi sa kanya na nakita na nila ang sandata sa pagpatay sa kwarto ng kanyang kasintahan. Tiningnan ni Katie ang masakit na lihim ng nakaraan. Bigla siyang umatras sa takot. Sa sandaling ito, umakyat na si Sean sa elevator, habang tumatakbo silang dalawa para hanapin si Katie, at aksidenteng nakita siyang may hawak na isang bagay at sinisira ang chip. Nang makita ni Katie na malapit na siyang patayin ng kanyang mga kasamahan, agad niyang binuksan ang hatch sa itaas at ginamit ang daloy ng tubig para itumba si Sean. Pagkatapos ay bumalik siya para tumakbo patungo sa ibang labasan, ngunit hinarang siya ni Lana at pinatulog sa isang suntok. Nagtipon ang lahat at naghinala na marahil si Katie ay hindi ang host. Ngunit nagtaka si Henry kung bakit niya gustong sirain ang chip. Isang araw na lang bago sila dumating sa planetang Thea. Naniniwala si Sean na dapat ipaubaya ang problemang ito sa kumpanyang Siren.
Binisita ni Logan ang kasintahan niyang si Katie sa selda. Hindi niya inasahan na kahit siya ay nagdududa na siya ang host, na pinamumuger ng alien. Patuloy niya itong sinisigawan dahil sa pagbasag ng identification chip. Iyon lang ang tanging paraan para malaman nila kung saan nanggaling ang alien, ngunit hindi nagsalita si Katie, umiyak lang siya. Biglang umalag ng malakas ang spaceship. Nag-abiso ang sistema na malapit na ang spaceship sa orbit ng planetang Theia. Unti-unting nagsasara ang force field ng spacecraft, ngunit nang dumilim, ang nakita ng lahat sa harap nila ay isang planeta na halos kamukha ng Earth, na nagpaantig sa lahat. Sa sandaling ito, ang interstellar spacecraft ay lumapit sa kalangitan sa itaas ng planetang Theia. Bigla, may nakita silang artipisyal na satellite na mabilis na lumilipad patungo sa spacecraft, pagkatapos ay bumalik at dumiretso sa docking bay ng spacecraft. May hawak ng sandata ang lahat, at kinakabahang lumapit sa pinto ng cabin. Biglang, automatikong bumukas ang hatch nang walang sino mang humipo. Ang makinang tinatawag na probe no. 6 na ay nagsimulang gumana. Bukod doon, wala nang ibang tao ang nakita. Ang sensor ay nagsimulang kumurap ng kakaiba. Isang hindi nakikitang enerhiya ang tila nagpaandar sa spacecraft, at hindi pa rin alam ng lahat kung ano ang nangyayari. Nag-aalalang pumunta sa control center, biglang tumunog ang isang alarm. Sa sandaling tumingin ang lahat sa screen ng control center, automatikong sinimulan ng computer ang function ng pag-scan habang iniskan ng makina na kumokontrol sa spacecraft. Ang puting ilaw ay dumaan. Susunod na ipinakita ang paalala na nakakita ang spacecraft ng mga hugis, na parang mga alien habang hindi pa rin maintindihan ng lahat kung ano iyon. Ang sistema ay automatikong nag-activate ng kasunduan 47. Sa puntong ito, ang ika-9 na sona ay nagsimulang kumurap ng tuloy-tuloy. Agad na nagpasya sina Sean at ang lahat na bumaba para mag-imbestiga. Nakatitig si Henry sa screen at napansin ang mga kakaibang asul na ilaw. Nang masusing suriin, natuklasan niyang nangyayari ito sa buong barko. Sina Lana at Sean ay nakarating sa pintuan ng cabin nang makakita sila ng isang uri ng gas. Hindi matukoy na inilalabas sa loob. Agad na ipinaalam ni Sean ang sitwasyon kay Henry sa command center. At naghihinala na ang kakaibang gas na ito ay maaaring may lason. Galit na itinuro ni Henry ang detector number 6 at tinanong kung ano iyon. Ngunit hindi rin alam ng kasamahan niyang si Evelyn kung ano iyon. Pumunta si Henry sa kalapit na bodega at kumuha ng ilang kagamitan sa paglaban sa sunog. Pagkatapos ay pumunta siya sa pasilyo at sinimulang sirain ang dingding. Sinundan niya ang bakas ng tubig sa dingding at nakita ang loob. Natanto niya na iyon ay isang uri ng neurotoxin device. Matagal nang alam ni Henry na gusto siyang patayin ng artificial intelligence. Lahat ng tao sa spacecraft, 2 tao ay nasa ilalim ng barko. Ang nakalalasong gas ay inilabas sa lugar. Kinumpirma ni Bam ang pagtuklas ng detector. Numero 6 na mayroong alien na nilalang sa barko. Katie, ang taong nakakulong sa selda, ay ang pinakamalaking sospek. Iminungkahi ni Bam na patayin si Katie upang hindi madamay at pumayag si Sean. Sa mungkahi na ito, sa sandaling naghanda silang magsimulang maghanap ng paraan upang harapin si Katie. Ang kasintahan niya na si Logan ay tahimik na umalis. Sinira niya ang salamin ng selda at iniligtas ang kanyang kasintahan. Habang sila ay tumatakas sa kaguluhan, hinahabol sila ni Sean. Si Henry sa command room ay nakaisip ng paraan. Naalala niya ang isang paraan para magpanggap ang lahat na patay na. Sa maikling panahon ay naabutan na sila ni Sean. Iginiit ni Logan na ang kasintahan niyang si Katie ay hindi ang host ng parasite. Hindi inaasahan, biglang tumunog ang alarm ng spaceship. Ang lason sa palapag na ito ay tila nagsimula ng mag-countdown. Hiniling ni Logan kay Sean na huwag saktan ang kasintahan niya. Ngunit binaliwala ni Katie ang pagpigil niya. Sa harap ng dalawa, inihayag ni Katie na sinira niya ang chip para lang itago ang nakaraan niya. Tiyak si Katie na kahit patayin siya ni Sean, hindi pa rin ito mapupuksa. Ang alien na nilalang. Pagkatapos mag-alinlangan, tuluyan nang naniwala si Sean sa sinabi ni Katie. Sinabi rin ng command center na nakatuklas si Henry ng bagong paraan ng pagkakakilanlan. Pagbalik ng lahat, ipinaliwanag ni Henry ang paraan na naisip niya. Tinanggap ni Katie ang alok ni Henry. Sa harap ng lahat, tuluyang tumigil ang tibok ng puso ni Katie. Hindi pa rin tumitigil ang tunog ng paglabas ng nakalalasong gas sa spaceship. Si Logan ay nananatiling matigas ang ulo na ang kanyang kasintahan ay hindi maaaring maging host na sinasapian ng dayuhang parasito. Gumamit si Henry ng defibrillator para magbigay ng CPR kay Katie. Gayunpaman, ang data na ipinapakita sa device ay nananatiling hindi nagbabago.
Tinihil ni Henry ang paggamot at idineklara na patay na si Katie. Ngunit, himalang nabuhay si Katie. Gayunpaman, ang countdown sa paglabas ng nakalalasong gas sa spacecraft ay nagpapatuloy. Iniisip ni Sean na hanggat hindi niya nalalanghap ang nakalalasong gas, maaaring may pagkakataon pa siyang mabuhay, lalo na sa ika-4 na singsing na lugar. Sa barkong pangkalawakan ay may maraming tangke ng oxygen. Nang magsimulang maghanap ang lahat, natuklasan ni Abigail sa kabilang panig ang isang pahiwatig sa silid kainan, na may isang lugar na hindi kalayuan sa planetang Thea. Iyon ay ang planetang Iris na hindi pa niya naririnig, at nang aksidente niyang mabuksan ang impormasyon tungkol sa planetang Iris, ang mga nakatagong impormasyon sa loob ay nagdulot sa kanya ng pagtataka. Lumalabas na sinadyang itago ng kumpanyang Siren ang impormasyon tungkol sa Iris. Dahil ang mga taong nag-explore na sa planetang ito noon, daan-daang tripulante ang hindi nakaligtas, at sa pangunahing ulat tungkol sa planetang Iris, kung saan may natuklasang mga dayuhang nilalang, doon lang nalaman nina Abigail at Evelyn na ang tinatawag na interstellar migration ay isa lamang sa buwatan ng Siren Eye Company at ang sasakyang pangkalawakan ay nagpasimula ng protokol ng katahimikan bilang 47. Ang huling protokol na magpapakalat ng lason sa buong barko. Wala nang ibang magagawa ang lahat kundi ang maghanap ng mga tangke ng oxygen. Ang pangkat sa command room ay nagsabing malapit ng bomb alert ang lason sa lugar na ito. Nag-aalalang pinaalalahanan ng mga kasamahan na umalis doon, si Evelyn ay nakatuklas din ng isang lihim na video na itinago ng kumpanyang Siren. Nakita niya ang mga tao sa planetang Iris na pinatay ng mga dayuhan. Kinumpirma ng dalawa na ito nga ang uri ng nilalang na kanilang nakita. At ito nga ang tinatawag na Protocol 47. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari, ibalik ng lahat ang kanilang oxygen tanks sa command center. Ngunit nahilo si Henry dahil sa paglanghap ng kaunting nakalalasong gas. Hawak ni Bam ang palakol upang sirain ang eye na nagpapatupad ng utos. Ang mga hampas ay hindi nagdulot ng anumang pinsala dito. Isang kasamahan ang dumating para isama si Bam sa command center. Ngunit naniniwala siya na mamamatay siya kahit nasaan pa siya. Biglang automatikong na-activate ang detection system number 6 sa tabi. Ang impormasyong ipinapakita ay malapit nang bumalik sa planetang Thea. Habang pareho silang natutuwa dahil makakabalik na sila, napagtanto ni na Evelyn at Bam na may limitasyon sa timbang ang spacecraft. Ang kapasidad na 150 kilo ay hindi kayang dalhin ang lahat. Pinayuhan ni Bam siyang umalis kasama niya dahil kahit manatili sila, ay mataas ang posibilidad na hindi sila mabubuhay. Nagalit si Evelyn sa narinig at tumalikod na lumabas. Nagdesisyon si Bam na bumalik sila sa command center. Nagtayo sila ng escape pod para ibalik ang lahat. Nang mabunyag ang tungkol sa pagbalik sa planetang Thea, natuwa si Logan nang marinig ang balitang ito ngunit nang malaman niya ang limitasyon ng bigat ng spacecraft, agad silang nag-usap kung sino sa dalawa ang unang aalis. Si Sean ay nag-iisang pumunta sa crew lounge. Habang nakaupo sa tabi ng kama, hindi niya sinasadyang nahawakan ang recorder. Ang boses sa loob ay lumabas na isang mahalagang voice message recording. Sa wakas ay nalaman ni Sean kung sino sa spaceship ang napeste ng alien parasite. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, si Lana ay dumating sa likuran niya. Nang malaman ni Sean ang katotohanan, agad siyang nakipag-away sa kanya. Kinuha ni Lana ang baril at tumalikod upang tumakas. Agad na tumayo si Sean at hinabol siya habang nag-aaway silang dalawa. Kinuha ni Lana ang sandata at itinutok kay Sean. Sinabi ni Lana na hindi siya ang inaakala ni Sean. Gayunpaman, nagalit si Sean at sinabing hindi siya tao. Kaya dahan-daang ibinigay ni Lana ang baril sa kanya. Marahil sa oras na ito ay naintindihan na niya kung ano ang damdamin ng tao. Inagaw ni Sean ang sandata at itinutok ang baril sa kanya. Ngunit pagkatapos ay sinuntok niya ito hanggang sa mawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Binuhat ni Sean si Lana papunta sa detector no. 6. Lahat ng tao sa command center ay nakasuot na ng oxygen mask. Biglang nagbip ang sistema at nagbigay ng bagong utos. Ang Protocol 47, na naglalayong puksain ang sangkatauhan sa sasakyang pangkalawakan, ay inalis na. Sa sandaling ito, ang Detector 6 na ay pinaandar na. Umalis na lang sila na sa sasakyang pangkalawakan. Tila naintindihan ng lahat kung ano ang nangyayari. Ang interplanetaryong sasakyang pangkalawakan ay nag-utos din na maghanda sa paglapag sa planetang Thea. Ang lahat ng nakaligtas sa kalamidad ay nagsimulang sumigaw sa sobrang tuwa. Ngunit si Henry, dahil sa labis na kagalakan, ay sumuka ng isang buga ng dugo bago bumagsak sa lupa. Sa harap ng lahat, nag-iisang lumapit si Sean sa sasakyang pangkalawakan habang pinapanood si Lana na umalis.
Ginicing ng mga dayuhan ang probe 6. Dahan-daang lumilipad patungo sa planetang Theia ngunit ang hindi inaasahan nila na ay isang recording na misteryosong ipinadala sa oras na ito. Ngunit ang sinabi sa loob ay nakakagulat. May tao ba dyan? Pakiusap, kung may nakakarinig sa inyo. Huwag na huwag kayong lalapag sa planetang Theia. Hindi ito ligtas, hindi ligtas ang planetang ito. May tao ba dyan? Hindi ito ligtas, hindi ligtas ang planetang iyon. Nagtatapos na ang review dito. Salamat sa inyong pakikinig at kita-kita tayo sa susunod na video. Susunod na.